Apostol Pablo na sa panahon ng Episo, si Apostol Pablo po ang star messenger niya. Hindi po natin matatawaran na ang star messenger na ginamit diyan sa panahon po ng unang iglesia ay si Apostol Pablo. At si Apostol Pablo sa kanya pong ministeryo ay meron po siyang nakita na pagkamatay niya, Acts 20:28 ba? Tama ba? Sinabi po niya na after 29, after my departure, the wolves entering in and they speak perverse things. For I know this, that after my departing, yung binanggit niya na departing, mga kapatid, yung kanyang kamatayan. After my departing, the shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own self shall men arise, speaking perverse things. Kaya po, meron pong pangako na the times of repressing the restitution of all things. May pangako yung tinatawag na pagsasauli sa lahat ng mga bagay. Bakit? Dahil sa panahon na nawala si Apostol Pablo, may mga tao na pumasok sa iglesia at sila po ay nagsasalita ng perverse. Ibig sabihin ng perverse, tinutwist, pinipihit yung katotohanan, mga kapatid. Kaya ang kalagayan, ang kondisyon, tingnan niyo po ang kondisyon ng itong iglesia, mga kapatid. Dito, sa panahon ni Apostol Pablo, nung siya po ay mangaral, mga kapatid, halos wala akong makapasok dyan na mga likong aral. Pero nabanggit po ni Apostol Pablo na pagkamatay po niya, meron pong papasok. May mga tao na magsasalita ng hindi katotohanan. Pinipervert po yung katotohanan, mga kapatid. Kaya mapapansin natin, nung mamatay ang Apostol Pablo, ano po ang nangyari po sa iglesia? Ano po ang nangyari sa unang iglesia na itinayo ng Panginoon? Sila po ay nagkalat. Sabi ng Bible diyan, diaspora. Sila po ay nagkalat, mga kapatid, at sila po ay pinag-uusip. So yun po ang kalagayan ng unang iglesia. At dito sa unang iglesia, mga kapatid, kung titingnan natin sa Revelation chapter 2, Revelation chapter 2, mga kapatid. 2:1. Tingnan po natin ang condition ng church. Unto the angel of the church of Ephesus, si Pablo ang mensahero niyan. Write this thing, said that he holdeth the 7 stars in his right hand, who walk in the midst of the 7 candlestick. Itaas na lang natin sa 4. 1, 2 verse 4. Taas mo. 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left their first love. Pwede ba ipakita natin yung si Victor Jesus dyan, yung kanina? Ang kalagayan po ng unang iglesia nung bumaba ang banal na Espiritu, mga kapatid, talagang matindi ang galaw ng banal na Espiritu sa kanila. Yung mga apostol, lumakad lang, madaanan lang ng anino, gagaling po sila. So, hindi yan. Yung kay God, yan kay Pastor Milibo yan. Yung kay God. So, mapapansin natin na ang kalagayan ng unang iglesia nung bumaba ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang kalagayan po nila ay talagang purong puti ang kalagayan nila. Ibig sabihin, wala hong darkness, wala hong po nakapasok na
kamalian ng aral. Kaya ba, Sister Dilay? Hindi na. So, nagkakaling na. So, mapapansin po natin sa binanggit po doon sa Revelation chapter 2, verse 4, na ang Panginoong Jesus Kristo ay meron ng laban sa kanila. Mula sa outpouring ng Holy Ghost, meron ng against ang Panginoon. Iniwan na nila yung pag-ibig. Ang kanina po, nabanggit po nung nauna sa akin na ang definition ng Ephesians ay in at. Pero dumating ang time na nagre-relax sila eh. Aim at. Dumating yung time na nagre-relax sila hanggang naiwanan na nila yung una nilang pag-ibig. Bakit mga kapatid? Meron dito sa unang iglesia pa lang, meron nang nanggugulo sa kanila. Yung sinabi ni Apostol Pablo na men arise and they speak perverse things. Ibig sabihin, nakapenetrate na yan. Nakapenetrate na yan, yung espiritu na yan, yung mga tao na yan na ginamit at nakapasok na yan sa unang iglesia. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus Kristo, meron akong laban sa inyo. Iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Ano yung pag-ibig na yan? Pag-ibig sa katotohanan. Mainit na mainit sila na nagsishare. Kung mapapansin ninyo sa panahon ng araw ng Pentecost, talagang nagsasalita sila ng ibang wika, mga kapatid, at grabe ang conversion sa kanilang panahon. Pero dumating yung time na nung mayaman na sila, mga kapatid, nagre-relax na sila. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nyo, ay sa panahon ng dito pala yun, sa Laodiceana. So, mapapansin natin na ang condition ng church, at gusto ko, mga kapatid, itong spirito na to, although na-share ko na ito ng nakaraan, yung men arise, speak perverse things. Men arise, and they speak perverse things. Perverse things. Ito, mga kapatid, ay sabihin ko, captured dito sila ng Nicolaita. Sister Gilay, puntahan na natin yung 2.6. Although na-share ko na ito nung nakaraan, pero mabilis. Ito, mahaba ang time na makapag-ano. Tingnan nyo po, mga kapatid, ito po yung mga tao niyan. But this thou hast that thou hatest the deeds of the Nicolaitan. Pansinin nyo po dyan, deeds pa lang. Gawa pa lang yun. Kumbaga, ini-introduce pa lang. Sinasanay pa lang sila sa mga nun ng mga gawa. Pero, ibaba pa natin sa 15. Pansinin nyo mula sa deeds. But thou hast also been that hold the doctrine of Nicolaita. Ano ba yung doctrine? Itong spirito, mga kapatid. Itong Nicolaita na ito, mula sa deeds, doktrina na. Pag sinabi mong doktrina, nasa kasanayan na niya. Pinatutupad. Nasa kanya na. So, ano ba yung Nicolaita? Nikaw, conquer, laita, tao. Kino-conquer yung kaisipan ng tao. At ito yung spirito ng Nicolaita, mga kapatid. Lahat ng merong hawak na Biblia, lahat na merong fellowship patungkol sa Diyos, hindi exempted sa spirito nito. Hindi po exempted, mga kapatid. Lahat tayo tatamaan ito sa espiritu na ito kung hindi tayo mapag-ingat. Kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid, tatamaan tayo. Ano ibig sabihin? Diretso na. Pag tayo ay nagsasara, mga kapatid, doon sa mga bagay na halimbawa na hindi natin alam. Tapos meron tayong standard na itong standard na ito lang talaga na dapat maipairal sa loob ng iglesia.
At hindi na natin pinapakinggan, hindi na tayo nakikipag-compare, hindi na tayo nakipag-content sa pananampalataya. Jude, verse 3. Captured tayo sa Nicolaitanism. The spirit of Nicolaitanism. Kung paano ang Diyos ay nangangako na tayo ay sisiliuhan ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 1 verse 7. And after ye hear the word of salvation, and after ye believe, ye are sealed by the Holy Ghost. Ito din mga kapatid ay nagtatatak din ito sa mga mananampalataya. So, ang unang iglesia ay meron ng laban, mga kapatid. Hanggang Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Smyrna, Thyatira, Smyrna, Philadelphia. Parang kulang. Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia. So, ano-anong gusto mo puntuhin? Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis. Anong ibig sabihin? Itong Nicolaita, mga kapatid. Kung papansinin natin, pagpasok sa Smyrna, tingnan natin. Ay, wait lang. Ito pala. Tingnan niyo mga kapatid. Ito yung kondisyon ng unang church. Napapansin kayo, puti. Talagang puti siya. Ito yung panahon ng outpouring pangako ng Jubilee. Ika-50th day. Bababa ang banal na Espiritu. At sa panahon na yan, walang aral na kamalian dyan, mga kapatid. Pero dumating ang time. Tingnan nyo, unti-unting dumidilim. Hanggang sa ika-pitong iglesia, ang kondisyon na ng church dyan, ang kalagayan na ng iglesia, mga kapatid, dito sa last, wala na si Jesus Christ dyan. Wala na si Jesus Christ dyan sa loob ng Laodicea, sa ika-pito. Pero dito sa panahon ng Pentecost, mga kapatid, talagang matindi. Puting-puti ang kalagayan ng puso ng mananampalataya dyan. Talagang wala silang ibang ginagawa dyan, kundi parangalan ng Panginoon sa anyo ng kapahayagan, sa progressive na kapahayagan na ibinibigay ng Diyos sa kanilang panahon. Kaya tingnan niyo bakit nila pinako ang Panginoon. Hindi sila lumakad eh. Nanangan sila sa batas. At nung manangan sila sa batas, mga kapatid, yung kanilang aral na tinatanggap, yun ang nagpapako kay Jesus Christ. Hindi na sila umabante sa dagdag na pahayag ng Diyos sa kanila na natupad na yung propesiya na mayroong Misaya darating. Hindi na nila nakita yun. Ano hindi nila nakita? Yung sinabi ni Moises na ang Diyos ay magtitindig ng propeta katulad ko. Hindi nila nakita yun. Na yung propeta na yun, tumayo, bumuhay, nagpakain, at gumawa ng mga himala. Hindi nila nakita yun. Bakit? Mayroon na silang natanggap na aral. Anong aral nila? Torah. Yung Pentateuch, yung 5 books of Moses, doon sila nananangan. Pero dumating na yung fulfillment na kapunuan ng kanilang pananampalataya. Nag-relax sila. So tingnan natin. Umitim. Yun din ang kondisyon ng puso natin, mga kapatid. At ako'y naniniwala, paputiin at paputiin ng Diyos yan yung mga binhi ng kaaway na naitanim sa puso ng bawat isa. Ang keyword lang, mga kapatid, huwag tayo mag-Nicolaita. Ano ang dapat gawin?
maging biryard tayo sa Word. Ano yung biryard? Dapat pakinggan natin lahat. Dapat i-compare natin. Walang hatulan hanggang hindi lilitaw ang katotohanan. Walang hatulan. Ang samba natin nasa Word, nasa katotohanan, mga kapatid. Kaya, pansinin ninyo, Smyrna, nasaan na? Smyrna, buksan natin. May time pa ba ako? 15 minutes. Ba't pag ako magsalita, ang bilis ng oras? Ganado pa lang. Sir, nadali lang eh. Ganado lang. Tingnan nyo, Smyrna? Church of Smyrna, nasaan na yun? Ayos ka! Okay. And unto the angel of the church in the Smyrna write these things, said the first and the last, Jesus Christ, which was dead and alive. Klaro na yan, hindi na natin ipapaliwanag taas. And now thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blaspheme of them which say they are Jews, and they are not, but are the synagogue of. So, tingnan nyo. Iba na ang kalagayan, mga kapatid. Hanggang, so titignan natin, hanggang talagang nakaupo na yung ano dyan. Okay, kaya, hindi na natin isa-isa yan. Binibigyan ko lang kayo ng insight para suwiin ninyo yung kondisyon ng 7 iglesia na si Jesus Christ dyan ay wala na sa loob ng iglesia. Saan mo, Sister Gilay? Behold, I stand at the door. Sino yung I? Ang Panginoon natin. And knock. If any man hear my voice and open the door, restoration. Pagbuksan niyo ako, mag-usap tayo, mag-share sa katotohanan, sinasauli. I will come into him and I will sup with him and he with me. Nasaan ang Panginoon? Nasa loob? Tumutok-tok eh. May nasa loob ang tumutok-tok. Wala na sa labas ang Panginoon. Bakit? Dahil sa Espiritu na ito. Ito, mga tao na ito na ginamit sa Espiritu ng Nicolaitan, yun yung nagpapaalis sa tunay na aral ng Panginoon. Kaya may pangako na panahon ng kaginhawaan, mga kapatid. At alam niyo po ba, bago dumating yung kakilakilabot na araw ng pagdating ng Panginoon, meron ipinapangako na pagsasauli. Kanina, binanggit natin puso. Malakay 4:5-6. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong gagawin ng Diyos bago dumating ang Panginoon Jesus Cristo. Restoration. Ano ba i-restore? Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Ano yung great, mga kapatid? Yung great na yun yung salvation na dumating ang Panginoon sa kanila para ilatag ang kaligtasan hanggang sa kalbaryo ng cross. Yun yung great. Yun yung dreadful day, mga kapatid. Yun yung the second coming of Jesus Christ. Pero bago dumating yung dreadful day of the Lord, and He shall turn the heart of the father to the children. Yung puso ng mga ama ay manumbalik sa anak. And the heart of the children to their father, lest I come and smite her. Pag sinabing smite, sasaktan ng Diyos ng sumpa ang lupa. Pero bago dumating, nasaktan ng Diyos ang lupa, susuguin niya ang espiritu ni Elias. Para ano?
para ipanumbalik ang puso ng nangyari ba yan? Nangyari ba yan? Sino mo yung father sa panahon yan? Yung mga priest. Yun yung mga dalubhasa sa kautusan. Sila yung mga magulang sa panahon na yan. At sino yung children na yan sa panahon na yan? Yun yung mga sinners, publican. Sila yung mga bata o children sa panahon. Patunayan natin sa banal na kasulatan kung nangyari ba yung unang bahagi na ang puso ng mga magulang ay nanumbalik sa puso ng mga anak, ng mga children. Acts 6:7. Acts 6:7. Tingnan mo na natin. Bago mag-Luke 1:17. Tingnan niyo mga kapatid kung ang puso ng mga tatay, ng mga fathers ay nanumbalik ba sa puso ng mga anak. And the word of the Lord God increased. Malago ang salita ng Panginoon. At ang bilang ng mga disipulo ay dumadami sa Jerusalem. Maluha ang pagkarami. Greatly. Tama ba yung Tagalog ko? Baka hindi ako marunong mag-Tagalog. And the great company of priests. Yung lubhang dami ng mga pari were obedient to the faith. Saan? Saan yung obedient to the faith? Sa mga children. Sila yung children, sila yung disipulo that time. Pero sila, nung dumating yung pangako ng restorasyon, mga kapatid, sila po ay nanumbalik yung mga pari. Yung mga children. Sa pamagitan ng aral, the word of Espiritu ni Elias. Yung Espiritu ni Elias ay ginagamit ng Diyos sa mga children upang ang salita ng Panginoon ay lumalago sa kanila. At lubhang maraming mga pare ay sumusunod sa pananampalataya ng mga disipulo. Balik sa Malakay 4:5. Pansinin niyo mga kapatid. Dalawang bahagi ito. Turning the heart of the father to the children, and the children to the father. Yan ay natupad kay John the Baptist. John the Baptist. Siya yung Elias. Siya yung may espiritu ng Elias sa panahon na yun. Pero si John the Baptist ay hindi niya nakompleto yung kabuuan ng Malakay 4:5-6. Ang unang bahagi lang ang natupad ni Juan Bautista. Ngayon, yung children, sino yung children mga kapatid? At sino yung fathers? Turning the heart of the father to the children and the children to the father. Sino yung father ngayon natin? Sila yung mga apostol. Tayo yung mga children. Sa ating pong panahon. Kaya apostolic tayo. Di ba? Napansin nyo? Apostolic tayo mga kapatid. Sila yung tatay natin ngayon. At si Pablo, yung apostol na ginamit ng Diyos para sa atin pong panahon. Kaya, ang pangako ng Bible na meron pong restoration na magaganap. 3 minutes. Okay. Ikat ko na lang. Magpapatanong na lang ako. Alam mo, iniiwasan pa yan eh. Kaya pala hindi natin. Kaya nga, siyempre, ang ano naman natin gradual eh. Pero dahil sa hinihiling ng pagkakataon, sino yung Elijah
sa uling panahon. Ako, malaki sa spirit. Ito, Pwede mo na sabi ni Jesus, Jesus answered and said unto them, Elias, truly shall first come and restore all things. Kung si John the Baptist lang yan, na-restore niya ba lahat? Hindi. Sabi nga natin kanina, dalawang business. yung Elias shall first come and restore all. Pag sinabing all, wala nang ibang, kung si John the Baptist ang tinutukoy dyan, dapat natupad na sa kanya. Kaya sabi ko kanina, natupad niya yung unang bahagi ng Malaki 1:5-6, yung father to the children. Ngayon, sino yung Elias na gagamitin bago dumating ang kakilakilabot kung paano si John the Baptist ay forerunner ng Panginoong Hesus Kristo. Meron ding Elias na gagamitin ang Panginoon bago siya dumating, corporeal body. Sabi niya, sino? Si Brother Branham. Akin lang, kaiba naman tayo. Kasi tinatanong niyo ako mga kapatid, ayaw ko sana. Pero bakit si Brother Branham ang ginamit? Bakit nga siya ginagamit? Bakit? So, pasok muna ako sa Biblia. Kung biriyan tayo mga kapatid, kung biriyan tayo, ito. Mabilig yun. Kung biriyan tayo, makikita natin. Bilang isang nagmamahal sa katotohanan, kaya ang worship, yung pagmamahal sa truth eh. Hindi lang yung truth ng grupo mo ang sasaliksikin mo. Di ko lang pag yun lang yung, kung yan lang yung sinasaliksik mo. Diba? I-check nyo sa internet mga kapatid. At i-compare ninyo yung aral. Diba? Nag-challenge nga si Brother Jerry kanina. I-compare natin yung aral nila at yung aral ni Brother Branham. Kaya si Brother Branham, yung ginamit ng Diyos as Spirit of Elijah to restore all things, mga kapatid. Si Brother Branham, ang ginamit ng Diyos, isinasauli niya ang yung major doctrine. Kay Brother Branham, natupad na nasauli niya yung major doctrine na naiwala ng mga kaiglesiyanan. At sa panahon ni Brother Branham, naisauli yan yung major doctrine. Amen. Kaya si Brother Branham isa pa. Si Brother Branham sa panahon niya, hindi siya nagtataas sa niya. Back to the word, come out, my people. Revelation 8:10-4. Sinabihan niya yung mga denomination, umalis na kayo dyan kasi madamay kayo sa salot. Back to the word. Si Brother Branham, kung bakit mukha tayong Brother Branham, hindi dahil kundi siya, nagtuturo siya mga kapatid, na bumalik kayo sa Bible. Yun yung absolute infallible ni Brother Branham. Hindi dahil sa mga sermon niya, mga kapatid. Nagiging absolute si Brother Branham doon sa Word. Back to the Word. Walang mga ngaral ngayon na nagsasabi. Sa panahon ni Brother Branham, sa panahon, yung mga kasabayan niya, hindi ganyan ang ano nila. Hindi ganun ang aral nila. Pero si Brother Branham, back to the Word, bumalik kayo sa salita, Kaya, sige, yun yung sagot ko. Diretso na, si Brother Branham. Pag mahirap, hindi ko sasagutin. Ako, honest naman ako eh. Ba't ako magpakahirap? Magpapakatotoo ako. Yung tinatawag na espiritu ang kapangyarihan ni Ikas. Ang trabaho niya, ang trabaho niya, yung espiritu, panumpaligin yung mga kapwa. Panumpaligin. So doon kay Juan Bautista, yung bahagya nagkaroon ng katuparan. So
So, ibig sabihin, hindi puno doon. Ngayon, yung Espiritu ngayon, pumaroon kay pinaktawan yung mga apostol. Diba, apostol mo sa ano? Tapos yun na po nga nung John the Baptist. Kasi di ba si Branham nasa huli? Ang sabi ko ninyo, itong tinatawag na Espiritu, alam ay Juan Bautista, so hindi natapos yun. Ako, ano yung tanong mo? Ang sabi ninyo, na ito ay nagpatuloy sa mga apostol. Totoo. Bakit doon sa aklat ng gawa? Opo. Ngayon, Bakit nilakawan? hindi naman yun eh. Hinalin nyo eh. Sinagay. Na pumaroon sa mga apostol. Ang dami niya na pinapanit eh. Ang dami sa So ngayon, itong Espiritu ito, na pumaroon sa mga apostol, na ito'y nagpatuloy sa huli, sa katauhan ni Branham. Ngayon, bakit nagkagayon na ang iminalik ng Espiritu na kay Branham ay yung tinatawag na hiwaga. Bakit hindi kaluluwa? Hiwaga. Dapat kaluluwa bago hiwaga. Kaluluwa, hiwaga. Parehas din yun. Revelation 10. Buksan natin. Seven. 10:7. Start again. In the days of the voice of the seventh angel. Yung angel na yan ay hindi lang yan siya heavenly angel. Pero hindi matatawaran na meron kong heavenly angel dyan. Siguro sa sunod, bilitaw na yung heavenly angel dyan. So, dalawang bahagi. In the days of the voice of the seventh angel, merong angels